Sa mundo ng rock and roll, may ilang pangalan na tunay na hindi kailanman malilimutan. Isa na riyan ang gitaristang may kakaibang estilo, kakaibang presensya at tunog na agad mong makikilala sa unang nota pa lang. Siya ang tao sa likod ng mahahabang buhok, itim na shades at iconic na top hat. Walang iba kundi si Slash, ang legendary guitarist ng Guns N' Roses. Si Slash o Saul Hudson sa tunay na pangalan ay ipinanganak noong Hulyo 23, 1965 sa Hampstead, London. Ang kanyang ama ay isang artista na gumagawa ng mga album cover para sa mga sikat na musikero, habang ang kanyang ina naman ay isang costume designer para sa mga celebrity tulad ni David Bowie. Sa madaling sabi, nasa dugo na ni Slash ang sining at musika. Nang siya'y 9 na taong gulang, lumipat ang kanilang pamilya sa Los Angeles, USA. Doon niya unang naranasan ng hirap ng pag-a-adjust sa bagong kapaligiran, ngunit sa parehong lugar din niya natuklasan ang musika, isang bagay na magbabago sa kanyang buong buhay. Noong siya'y 15 anyos, binigyan siya ng kanyang lola ng gitara. Sa simula, acoustic guitar lang ito na may 3 string, ngunit hindi yun naging hadlang kan Slash para matuto. Araw at gabi niyang pinag-aralan ang bawat nota, bawat chord, hanggang sa halos hindi na siya matulog. Ilang buwan lang ang lumipas, nakabuo na siya ng banda. Doon na nagsimula ang kanyang matinding dedikasyon sa rock music. Ang kanyang mga inspirasyon, sina Jimi Hendrix, Eric Clapton at Jimmy Page, mga alamat na kalaunan ay magiging katulad din niya. Taong 1985 nang mabuo ang bandang Guns N' Roses. Sa una, hindi pa gaanong katatag ng grupo, pero nang pumasok si Slash bilang lead guitarist, doon nagsimulang mabuo ang tunay na tunog ng banda. Isang kombinasyon ng raw energy, bluesy riffs at explosive performances. Noong 1987, inilabas nila ang kanilang debut album na Appetite for Destruction, na kalaunan ay naging isa sa pinakabumentang rock album sa kasaysayan. Nandito ang mga kantang Welcome to the Jungle, Paradise City at syempre ang walang kamatayang Sweet Child of Mine. Ang solo riff ni Slash sa kantang iyon ay agad na naging signature ng buong henerasyon ng mga gitarista. Hanggang ngayon, itinuturing itong isa sa mga greatest guitar solos of all time. Hindi lang sa galing sa gitara kilala si Slash. Ang kanyang image, mahabang buhok na natatakpan ng sombrero, leather jacket at sigarilyo sa labi ay naging simbolo ng true rockstar spirit. Sa intabla, kakaiba ang aura niya. Hindi siya palasigaw o palabida, ngunit sa sandaling tumugtog na siya, nagbabago ang enerhiya ng buong lugar. Walang masyadong salita, puro musika. Iyon ang paraan ng pakikipag-usap ni Slash sa kanyang mga tagapakinig. Ngunit hindi naging madali ang lahat. Tulad ng maraming rockstar noong dekada ng 80s at 90s, dumaan din si Slash sa mga pagsubok, pagkapuyat sa tour, pressure ng fame at mga bisyo na halos sumira sa kanya. Taong 1996, umalis siya sa Guns N' Roses dahil sa mga personal at creative conflicts. Ngunit sa halip na sumuko, bumuo siya ng sarili niyang banda, ang Slash's Snake Pit, at kalaunan ang supergroup na Velvet Revolution, kasama sina Scott Weiland at Duff McKagan. At noong 2010, muling umusbong ang kanyang karera bilang solo artist. Sa kanyang album na Slash, nakasama niya ang ilang sikat na mga awit tulad ni Malas Kennedy, Ozzy Osbourne at Fergie. Patunay na ang talento ay hindi kailanman kumukupas. Ngayon, mahigit 3 dekada na ang lumipas mula nang sumikat si Slash, ngunit nananatiling buhay ang kanyang musika. Isa siya sa mga dahilan kung bakit maraming kabataan nang humahawak ng gitara at nangangarap maging musikero. Marami ang nagsasabi, there are guitarists, and then there's Slash. Isang musikero na hindi lang tumutugtog, kundi nagbibigay ng kaluluwa sa bawat nota. Kaya kung may pangarap ka sa larangan ng musika, tandaan mo ang kwento ni Slash. Isang batang nagsimula sa 3 string na gitara, ngunit dahil sa determinasyon, naging simbolo ng tunay na rock legend. Ito ang kwento ng isang taong pinatunayan na kahit anong mangyari, basta't hawak mo ang iyong passion, wala kang hindi maaabot. Rock on mga katropa!
Don't forget to like, share, and subscribe para sa iba pang kwento ng musikero na nag-iwan ng marka sa kasaysayan ng musika. Hanggang sa muli, peace out!